Lumabas si Kaiden sa inuupahang bahay at bumaba ng mahabang panahon. Tumawag siya sa kumpanya. Sigurado ka bang gusto mong pirmahan si Caroline? Walang pakialam na sumagot ang kabilang partido. Napabuntong hininga si Kaiden. Kung gayon, mag-aayos ka ba ng bagong manager para sa kanya? Ayokong pumirma sa kanya, pero sana matrato mo siya ng maayos. Magaling siyang artista, pero naligaw siya ng landas. Alam mong naligaw si Caroline, bakit mo pa siya tinutulungan? Kung gagawin mo ito, masasaktan mo siya at ang iyong sarili. Sino ka? Bakit parang pamilyar ang boses mo? Biglang napagtanto ni Kaiden na may mali. Sabi ni Luna sa kabilang side ng phone. Hindi ka nagkamali ng narinig. Assistant ako ni Arya, Luna. Alam kong ito lang ang paraan para makita mo ang totoong kulay ni Caroline. Para sa katanyagan at kayamanan, hindi siya nagdalawang isip na isuko ang kanyang anak at si Daniel. Worth it bang sundan siya ng ganito? Sabi ko naligaw lang si Caroline. Hindi siya ganoong klase ng tao. Sinusundan siya ni Kaiden mula nang maging celebrity si Caroline. Naalala pa niya ang inosente at mabait na anyo ni Caroline noong una itong nagdebut. Sa oras na iyon ang isang salita ay magpapalungkot sa kanya sa buong gabi. Ayaw lang niyang maniwala sa pagbabago ni Caroline. Kaiden, manager ka rin. Gusto kong bigyan ka ng payo. Hindi alintana kung maaaring manatili si Caroline sa lupo ng entertainment o hindi, ang iyong karera sa manager ay natapos na. Mag-iwan ng paraan para sa iyong sarili. Kung tutuusin, may anak ka pang aalagaan. Speaking of which, maaari mo akong kontakin pagkatapos mong isaalang-alang ito. Ibinaba ni Kaiden ang telepono at walang magawang ibinaba ang kamay. Alam niyang mas mahirap ang sitwasyon niya kaysa kay Caroline. Ngayon lang niya nakita ang ekspresyon ni Caroline. Wala siyang tiwala na magpatuloy sa paglalakad kasama niya. Pero gusto pa rin niyang bigyan ng huling pagkakataon si Caroline. Nang gabing iyon, dinala niya si Caroline sa apartment na nirentahan niya noong nagdebut siya. Bakit mo ako dinala dito? Kumunot ang noo ni Caroline at tumingin sa gilid na nakasombrero, di ba hiniling kong makipag-ugnayan sa kumpanyang iyon? Anong nangyari? Kailan ako pipirma ng kontrata? Napabuntong hininga si Kaiden. Dito ka nagsimula. Sa totoo lang, hindi pa huli ang lahat. Ang industriya ng entertainment ay nagbabago sa lahat ng oras. As long as you practice your acting well, you will stand out sooner or later. Sasamahan kita. Bakit dito ako magsisimula? Wala na bang kumpanyang handang magpapirma sa akin ngayon? Puno ng pagkasuklam ang sinabi ni Caroline. Kinasusuklaman niya ang lugar na ito at nasiyahan na siya sa isang marangyang buhay. Hindi na siya makabalik sa lugar na ito. Bilang karagdagan, walang Kaiden sa kanyang plano. Kaya nang ang kabilang partido ay nag-alok na isuko ang kanyang kasalukuyang manager, si Caroline ay maaaring pumayag ng hindi kumukupas. Caroline, ikaw pa rin ni. Nakuha ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita papansinin. Biglang lumingon sa kanya si Caroline. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Kaiden. Alam niyang hindi pa tuluyang nawala si Caroline noon. Sasabihin pa lang niya kay Caroline ang nilalaman ng tawag sa telepono ni Luna at gamitin ang mga gastusin sa pamumuhay nito sa isang linggo para i-treat siya sa isang pagkain sa middle class na restaurant para ipagdiwang ang bagong simula. Gayunpaman, nasaktan siya sa sumunod na pangungusap ni Caroline. Pag sumikat ako, bibigyan kita ng kabayaran. Magpahinga ka muna saglit. Ang kanyang walang malasakit na tono ay mas matalas kaysa sa isang espada. Gusto mo magpahinga ako? Alam mo ba kung paano tayo pinag-uusapan ng mga tao sa labas ngayon? Hindi makapaniwala si Kaiden at tinatrato talaga siya ni Caroline na parang aso. Please, ako ang gusto nilang pirmahan ngayon. Hindi kita masasamahan. Sabi ko na nga babayaran kita in the future. Napaka-long wind mo. Naglakad si Caroline sa gilid ng kalsada na naka-high heels at pumara ng taxi. Buong puso niyang pinangarap na makabalik sa industriya ng pelikula, ngunit ayaw niyang harapin ang katotohanan. Noong si Arya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang karera, paano niya tinatrato ang mga tao sa kanyang paligid? Paano siya tinatrato ngayon ni Caroline? Tumayo si Kaiden sa entrance ng apartment complex at humihit ng ilang sigarilyo. Dinyal niya ang numero ng asawa. Kumusta ka nitong ilang araw?
Ayos lang ako. Kaya lang, hindi gumagana ng maayos ang kumpanya ko at kailangan ng itigil. Kaiden, kailan ka makakauwi? Miss na kita ng bata. Hindi mahalaga kung magkano ang kinikita natin basta pamilya tayo. Namumula ang mga mata ni Kaiden. Tumingin siya sa walang katapusang kalangitan sa gabi sa itaas ng kanyang ulo at humihikbi na sinabi, bukas, babalik ako bukas. Nabigyan na niya ng pagkakataon si Caroline. Hindi niya ito pinahalagahan. Oras na para matapos ang kanilang partnership. Hindi niya piniling isuko si Caroline sa pinakamahihirap na panahon, ngunit maaari nitong isuko si Caroline para sa isang kontrata. Nakipag-ugnayan si Kaiden kay Luna noong gabing iyon, maaari kitang hayaang magkita, ngunit sana ay huwag kang magdala ng mga reporter. Wala kaming masamang intensyon ni Caroline at Lee. Huminto sandali si Luna at sinabing, may kilala akong kaibigan na ahente ng real estate. Kung kailangan mo ako, ipapakilala kita. Maaari kang umalis sa industriya ng entertainment at magpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi na kailangan. Alam namin na hindi maganda ang takbo ng kumpanya ng asawa mo. Kung magkasama kayong mawawala ng pinagkakakitaan, ano ang mangyayari sa inyong anak? Huwag kang mag-alala, hindi ito mabibilang sa pagtataksil mo kay Caroline. Tama lang ang pinili mo. Kinaumagahan, hiniling ni Caroline kay Kaiden na ibigay ang lahat ng pera. Kumunot ang noo niya at naiinis na sinabi, yun lang. Hindi ito sapat para makabili ako ng isang set ng damit. Alam mo ba kung gaano kahalaga para sa akin na makilala ang mga tao mula sa kanilang kumpanya ngayon? Iyon lang ang mayroon ako. Inilabas ni Kaiden ang kanyang walang laman na wallet at ipinakita ito kay Caroline. Prangka na sinabi ni Caroline, wala ka pa bang credit card? Dalhin mo ako sa sikat na tindahan para makabili agad ng damit. Kung pipirmahan ko lang ulit ang kontrata, magiging maganda ang araw mo. Parang nag-uutos sa isang maid ang tono niya. Wala akong trabaho ngayon. Hindi ko kayang dagdagan ang pasanin. Kung gayon, tanungin mo ang iyong asawa. Wala ba siyang trabaho? Galit na humuso si Caroline, kalimutan mo na, hindi ko inaasahan na gagawin mo iyon. Pinanood siya ni Kaiden ang naghahalungkat ng damit sa kwarto at tahimik na lumabas. Nakita na niya si Caroline. Kapag siya ay nagwawaldas ng walang kabuluhan, hindi niya ito isinasaalang-alang. Kapag siya ay may isang paraan out, siya ay hindi isinasaalang-alang sa kanya alinman. Kung ikukumpara kay Arya na direkta, si Caroline ay parehong mapagpanggap at mapagkunwari. Tara na. Magiging huli na. Tama, maaari mo bang kunin ang iyong credit card para magrenta ng kotse? Sinulyapan siya ni Caroline, kailangan kong magkaroon ng mukha. Napangiti nang walang magawa si Kaiden. Sige, upahan ko na. Hayaan siyang pumunta kay Arya sa kaluwalhasyan. Ang vanity na ito ang huling regalo na ibinigay niya sa kanya. Napakabilis, nakarating sila sa napagkasunduang lokasyon. Hiniling ni Caroline kay Kaiden na pagbuksan siya ng pinto at saka lumabas ng sasakyan na parang isang prinsesa. Kampante siyang umiti at pumasok. May appointment ako. Ang apelyido ko ay Bennett. Napangiti siya at tuluyang hindi pinansin ang usapan ng waiter sa tabi niya. Yun ang female celebrity na gumaganap ng hidden rules, di ba? Napakahiya, naglakas loob pa rin siyang lumabas. Ang mga taong tulad nila ay matagal nang nakalimutan ang tungkol sa kanilang integridad. Ngumuso si Caroline. Kapag pumirma siya sa kumpanya at nakahanap ng mas makapangyarihang lalaki, tatapakan niya si Arya maya-maya. Napasulyap lang si Kaiden at alam niyang nananaginip na naman siya. Bakit wala pa sila? Tumingin siya sa kanyang relo at sinabing talagang hindi sila nagbabantay. Umubo si Kaiden at sinabing, 15 minuto na rin tayong late sa rental car. Isa akong malaking bituin. Ano bang masama sa pagiging mamaya? Hindi naman sila sincere. Kalimutan mo na. Maghihintay lang ako ng kaunti pa. Nagsimula siyang mag-ayos para sa kanyang makeup. Sa tingin mo ba lalaki ang namamahala? Dapat ba akong magsuot ng mas mahayag? Hinila niya ang kanyang kwelyo, naghahanda na magbunyag ng kaunti pa sa kanyang dibdib. Hindi na mapakali si Kaiden sa kanya. Malamig lang niyang sinabi, dapat ay darating na sila. Makalipas ang 5 minuto. Nang makita ni Caroline na itinulak ni Arya ang pinto at pumasok, halos babagsak na ang buong katawan niya. Bakit napaka-despicable mo?
Gusto mong ipaglaban ako sa lahat. Labanan? Tiningnan ni Arya si Luna. Napangiti si Luna at sinabing, masyado kang mag-isip. Bakit may kumpanyang nagtatrabaho sa iyo sa oras na ganito? Pagkatapos ay ipinasa niya ang isang sobre kay Kaiden, ito ay isang sulat ng rekomendasyon. Sana mabuhay ka ng mas maayos sa susunod na magkita tayo. Kinuha ito ni Kaiden, salamat ti. Kailangan niyang maging responsable para sa kanyang pamilya. Pinagtaksil mo ako. Magkano ang binigay niya sa'yo? Doblehin ko ito sa hinaharap. Galit na sigaw ni Caroline. Umiling si Kaiden. Ito ay trabaho, hindi pera. Hindi mo naisip ang sitwasyon ko. Bakit ko naman sasayangin ang oras ko sa'yo? Ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Hindi niya akalain na may pagkakataon si Caroline na manalo laban kay Arya. Para ka talagang aso. Kung sino ang mabait sa iyo, susundin mo. Hindi inaasahan ni Kaiden na magiging ganito si Caroline. Umisi siya, ano naman sa'yo? Ilang kama ang inakyat mo para makakuha ng pwesto para sa pagpili? Noong nakaraan, tinatrato mo si Arya bilang iyong kalaban, pagnanakaw ng mga mapagkukunan mula sa kanya, at pagnanakaw ng mga lalaki. Ano ang nangyari sa huli? Hindi sa iyo ang mga bagay na iyon. Hindi mo siya matatalo. Pagkatapos magsalita ni Kaiden ay umalis na siya. Tahimik na umupo si Arya sa kabilang side at hindi umimik. Nakatingin lang siya kay Caroline. Nagganga ang mga ngipin ni Caroline at tinitigan ng masama si Arya. Dapat may mali dito. Lumingalinga siya sa paligid para mag-ingat sa anumang kagamitan ng kamera. Sinuhulan mo si Kaiden at niyaya mo ako dito. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Huwag mong isipin na mas magaling ka sa akin ngayon. Pang-provoke ni Caroline sa kanya. Actually, medyo kinakabahan din siya. May inisyatiba na si Arya. Wala akong gustong gawin. Gusto lang kitang makita. Napakaraming nangyari kanina. Sa tingin ko, marami kang dapat sabihin sa akin. Wala akong sasabihin sa'yo. Ngumisi si Caroline at sumandal sa upuan. Ah, alam ko. Gusto mong malaman kung nasaan si Daniel mula sa bibig ko, hindi ba? Huwag kang magdelusyon. Very stable ang relasyon natin. Hindi napigilan ni Luan ang tumawa. Kahit sa panaginip mo, dapat may hangganan. Sa tingin mo ba tanga si Daniel? Sinabi na ni Daniel na ilalabas niya ako ng bansa para magpakasal kaagad. Ang pamilya Parker ay maraming negosyo sa ibang bansa. Naglalaro lang ako sa entertainment circle. Iba ako sa'yo. Hindi ko kailangan magsayang ng effort para makuha ang gusto ko. Arya, hindi mo ako matatalo. Ayokong matalo ka. Tama na. Paano mo ako matatalo? Well, dahil sinabi mo iyon, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. After your bachelor party with Daniel, pinauwi ka na niya. After that, nagpalipas kami ng gabi sa kwarto mo. Si Caroline ay niloko ni Arya at dinala dito. Pinagtaksilan din siya ni Kaiden. Nag-aalala siyang baka mapahamak siya ni na Arya at Luna, kaya sinadya niyang sabihin ang mga salitang ito para guluhin si Arya. Anyway, ang mga salitang ito ay hindi masakit o makati sa kanya. Ngunit para kay Arya, ito ay isang hindi mabata na nakaraan. Nang makita niyang hindi nagsalita si Arya, mas naging kampante ang ekspresyon ng mukha nito. Later on, espesyal akong dinala ni Daniel sa sikat na jewelry store para pumili ng mga alahas. Ngayong naiisip ko na di. Hindi ba kayo naghiwalay ngayon? Napangiti si Arya sa mga labi. Hindi niya isinasa puso ang mga sinabi ni Caroline. Kahit anong mangyari, hindi niya iiwasan ang bagay na makasama si Daniel. Ibinigay din niya ang kanyang puso, ngunit hindi niya nakilala ang tamang tao. Pero si Daniel lang ang ginamit ni Caroline. Hanggang ngayon, tinatrato pa rin niya ang mga past feelings nila bilang kasangkapan. Iyon ay dahil wala kaming magandang personalidad. Kaya nga kami naghiwalay eh. Nagalit si Caroline at inikot ang mga mata kay Arya. Anyway, isa ka ring babae na iniwan ni Daniel. Talagang nagpapasalamat ako sa inyo. Kung hindi mo siya inilayo, nagsisisi ako na pinakasalan ko siya. Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang pagbabago ng kanyang damdamin. Ito ay ang lalaki na tumingin sa kanya mula sa simula. Sa unang gabi, magkasama sina Daniel at Caroline, wala siyang halaga sa puso ni Arya.
Huwag mong subukang maging matapang. Alam kong napakahirap din ang buhay mo ngayon. Ang pagiging pasaway ng mga tao sa internet araw-araw bilang kalapating mababa ang lipad ay tiyak na hindi komportable sa iyong puso, tama ba? Napangiti si Caroline ng napakasaya. Hindi nakatiis na tumingin si Luna sa gilid at umubo. Ngumiti si Caroline at tumayo, Arya, hindi mo ako matatalo. May asawa na ako. Yung araw na nagpanggap kang may sakit at hindi mo pinapunta si Daniel sa Civil Affairs Bureau para hanapin ako. Tumingin si Arya kay Caroline at sinabi ang bawat salita. She had a happy smile on her face na ikinakunot ng noo ni Caroline dahil masyadong nanlilisik. Tumigil ka sa pagbibiro. Maliban kay Daniel, may gusto ka pa bang ibang lalaki? Gaano karami ang nagawa mo para sa kanya nitong mga taon? Ibinigay mo pa ang iyong paboritong karera. Siguradong sinusubukan mong magsinungaling sa akin. Kaya mo naman nasabi yun, di ba? Huwag kang magsinungaling sa iyong sarili. Kahit sabihin mo yan ngayon, wala ka nang mababago. Ayoko na kay Daniel. Kung gusto mo, maaari kang pumunta sa ibang bansa, kasama siya upang humingi ng kanlungan. Ngumiti si Arya at umiling. Noon pa man ay sincere siya sa pag-ibig. Pero may mga lalaking gusto ang mga maselang babae. Si Caroline ay isa sa mga pinakamahusay. Noong hindi pa niya napagtatanto na may relasyon sila, madalas niyang naririnig ang mga talakayan ng mga internal staff ng Brilliant. Isa lang siyang tanga. Masyado siyang nagtiwala kay Daniel at hindi niya ito sineryoso. Gayunpaman, alam lang ni Caroline kung paano manligaw sa mga lalaki. Kung siya ay masyadong walang kabuluhan, sasaktan niya ang kanyang sarili. Karapat-dapat ka ba na magsinungaling ako sa'yo? Itinagilid ni Arya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng nakangiti, ang dahilan kung bakit ako nanatili sa Brilliant at hindi sinira ang kontrata at umalis ay hindi dahil nagmamalasakit pa rin ako kay Daniel, o dahil hindi ko kayang bayaran ang paglabag sa kontrata, ngunit dahil huminto si Arya, gusto kong makita kang mahulog sa bangin kasama ko. Ikaw! Sa sobrang galit ni Caroline ay nakaramdam siya ng hininga. Ang kanyang sinabi ay talagang napakatalas at ito rin ang katotohanan. Ngunit sa ekspresyon ni Arya, kitang-kita niya na talagang walang pakialam si Arya. Sa halip, iisipin niyang sobrang katawa-tawa ang sinabi niya. Okay, I believe na kasal na kayo. Pero sa reputasyon mo ngayon sa entertainment industry, sinong maglalakas loob na pakasalan ka? Kahit napakasalan ka niya, siguradong masama siyang matanda. Dapat mayaman siya. Binili niya ang Golden Spear Award para sa iyo. Arya pouted, kamukha mo talaga si Daniel sa aspetong ito. Sinabi niya ang parehong bagay sa simula. Ibig sabihin alam ni Daniel ang tungkol dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Caroline. To be exact, nagkita na sila dati. Tumalikod si Arya at pinanood ang waiter na naghahanda ng steak. Madam, sinabi ni Mr. Jones na malapit na siya rito. Salamat. Ngumiti si Arya at tumango bilang pasasalamat. Kinuha niya ang kutsilyo at tinidor at matikas na pinutol ang steak. Actually, kasama man siya ni Daniel o hindi rin makakaapekto sa kanyang katayuan sa lipunan. Sa kabaligtaran, kapag siya ang pinakasikat, ibibigay niya ang lahat at pumirma ng kontrata sa Brilliant. Noong panahong iyon, ang Brilliant ay isang maliit na kumpanya lamang na hindi sikat. Noong panahong iyon, dahil pumirma si Daniel kay Arya, naging siya ng kumpanya. Nang hawakan niya ang mga kamay ni Daniel, wala pa rin si Caroline. Salit-salit lang ang oras. Si Arya ay nanatili sa entertainment circle sa loob ng mahabang panahon at mas nakakaalam kaysa sa iba. Kaya hindi siya magiging baliw at selosa gaya ni Caroline. Siya ay maingat na obserbahan ang kanyang kalaban at pagbutihin ang kanyang sarili. Kinailangan niyang umasa sa tamang paraan upang magtagumpay sa hakbang-hakbang. Ang apelyido ng asawa mo ay Jones. Napakunot ng noo si Caroline, iniisip kung sino ang taong ito. Tumayo si Luna sa gilid habang magkahawak ang mga kamay at idinagdag, hindi mo na kailangang i-rack ang iyong utak para isipin ito. Mas mabuting maupo ka na lang at huwag kang matakot mamaya. Kawili-wili. Ang isang masamang matandang lalaki ay mayroon lamang kaunting pera. Ano ang dapat ikainggit? Hindi ako naniniwala na magagawa ni Arya. Bago pa siya matapos magsalita, nakita niyang pumasok ang isang matangkad.
Nakasuot ng high-end na suit ang kabilang partido. Ang kagwapuhan at malamig na yabang sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagpakilos sa puso ng isa. Si Arya lang ang nakikita ng mga mata niya. Diretso itong umupo sa tabi niya at marahang hinawakan ang kamay ni Arya. Ibang-iba ito sa paraan ng karaniwang paglabas nito sa Z. Nagkaroon ng traffic jam sa kalsada. Late ako dumating. Hinayaan kitang maghintay ng matagal, ha? Napakadoting ng tono ni Allen. Hindi ito matanggap ni Caroline. Umupo siya sa upuan. Napatingin siya sa dalawang taong nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang harapan at nanginginig ang mga kamay. Akala niya ay makakahanap si Arya ng isang taong nasa edad 40. Pero hindi niya inasahan na talagang pakakasalan niya si Allen Jones. Ang pinakaiginagalang na tao sa entertainment circle. Siya ay bata, gwapo at mayaman. Siya ang dream lover ng babaeng artista. Pero si Arya talaga. Kung iisipin ang mga nangyari sa nakaraan, mayroon ang mga bakas na maaaring matagpuan. Tinulungan ni Arya ang kanyang audition at natuklasan. Isang grupo ng mga bodyguard ang sumugod upang protektahan siya. Ang mga namumuhunan ay nakatanggap din ng babala mula sa isang tiyak na puwersa. Noong panahong iyon, naisip nila ni Daniel na bumalik si Arya sa pamilya Morrison at suportado siya ng pamilya Morrison. Noong magkasama sila, ang mga damit na suot niya ay mga high-end na custom-made. Mula nang malantad ang usapin nila ni Daniel, naging maayos na ang buhay ni Arya. Umaasa pala siya kay Allen, itong malaking puno. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Caroline. Siya ay nagplano laban kay Arya sa loob ng maraming taon. Inikot niya ang kanyang utak para agawin si Daniel. Nawalan siya ng anak. Dinilaan pa niya ang mukha at umakyat sa kama ni Quentin. Sa huli, personal niyang itinulak si Arya at ginawa siyang asawa ng ng Dahua Group. Tinitigan niya si Arya sa sakit at pinisil ang isang pangungusap mula sa kanyang mapupulang labi. Arya, nagtagumpay ka. Natalo ako. Hindi ko kayang ikumpara ang swerte mo. Akala niya ay nagpatuloy si Arya hanggang ngayon na umaasa sa swerte. Ngunit hindi kailanman naging layunin ko ang manalo sa iyo. Ngayon ay opisyal kong sasabihin sa iyo na isusulat natin ang nakaraan. Pero kapag binuhusan mo ulit ako ng maruming tubig, siguradong makikita kitang mapupunta sa impyerno ng sarili kong mga mata. Ibinaba ni Arya ang kanyang kutsilyo at tinidor at itinulak ang plato sa harap ni Caroline. Tapos lahat dati nasa iisang kumpanya. Pupunta ka sa Gegi. Ililibre kita ng pagkain. Pagkatapos magsalita ni Arya, hinawakan niya ang braso ni Allen at malumanay ng umiti. I don't like this stick anymore. Hindi na ako babalik. Gumamit siya ng stick para ilarawan ang Brilliant Entertainment. Bagamat may ilang lugar na nag-iwan ng mga bakas sa kanyang buhay, ito ang palaging kanyang pinili. Gusto na niyang umalis. Ito ay hindi dahil sa sinuman, ngunit dahil hindi siya nasisiyahan sa lugar na ito. Talaga bang aalis ka sa Brilliant Entertainment? Bakas pa rin ang ngiti sa mga mata ni Caroline habang nanonood ng magandang palabas. Walang kumpanyang pipirma sa iyo. Sa tsismis ng natutulog na pinto, saan kaya siya pupunta? Ngunit sa sumunod na segundo, napagtanto ni Caroline kung gaano siya katanga. Maging si Luna ay hindi na napigilan ang tawa at sinabing, tanga ka talaga. Si Derek Jones ay asawa ni Arya. Hindi kaya siya pipirmahan ni Dahua? Sa sandaling makuha niya ang mga mapagkukunan ng Dahua, hindi na kailangang matakot si Arya na hindi siya unlad sa hinaharap. Hindi, mas bubuo siya. Nang makita silang umalis, si Caroline ay nagkaroon pa ng gana na magpakamatay. Hinawakan niya ang kutsilyo at tinidor at marahas na sinaksak ang stick sa plato. Arya, kailangan kitang mawala. Pero bago pa siya makalabas ng restaurant, ay hinarang siya ng mga tagakbi na humahabol sa kanya. Caroline, kailan mo ba babayaran ang utang mo sa kumpanya? Kailan ako nagkautang sa'yo? May ebidensya ka ba? Nakonsensya si Caroline at umatras. Gusto niyang humanap ng pagkakataong makatakas. Ngunit naisip na ng mga tagakbi na hindi siya umamin sa kanyang utang. Inihagis nila sa mesa ang kontratang pinirmahan niya sa Yi at sinabing, ito ang pirma mo. Ang iyong biglaang pagkawala ay nagdulot ng 10 milyong pagkalugi sa Yi. Dahil sa'yo, naging biro ang Iki sa industriya.
Ngayon ang kumpanya ay opisyal na magdedemanda sa iyo sa ngalan ng batas. Miss Caroline, mas mabuting makipagtulungan ka sa amin. Kung hindi, walang magmukhang maganda. Tulala na nakaupo si Caroline sa upuan at namumutla ang mukha. Talagang tapos na siya. Lumabas si Luna sa restaurant at pumalakpak. Inilabas ko lahat ng sama ng loob ko nitong mga nakaraang taon. Ang komportable talaga. Umubo si Arya at nagpahiwatig kay Luna gamit ang kanyang mga mata. Tutal nasa tabi pa rin niya si Allen. Kung mayroon man, ayaw niyang lumayo. Naintindihan naman ni Allen ang iniisip niya at hinawakan ang kamay niya. Gusto na kitang pabalikin pero may meeting pa sa kumpanya. Kailangan kong sumugod. Luna, tulungan mo akong pauwiin siya. Walang problema, Director Jones. Tapos tandaan mong mag-lunch. See you tonight. Maingat na nilapit ni Arya ang kanyang tenga at marahang hinalikan ang gilid ng kanyang mukha. Napabuntong hininga si Allen. Hindi ko kayang pumunta sa kumpanya ng ganito. Umiti si Arya at tinulak siya papasok ng sasakyan. Kakadrive pa lang ng driver nang maisumalubong kay Arya ng tagakpi. Director Jones, gusto mo bang bumalik? Tanong ni Martin mula sa passenger seat. No, I believe she can handle it, pero bantayan mo ako sa gi. Ayokong magkaroon sila ng chance na gumawa ng kahit ano behind the scenes. Director Jones. Noon pa man gustong pirmahan ng mga tagakbi si Arya, ngunit lahat sila ay tinanggihan niya. Sa pagkakataong ito, nawala sa GV si Caroline at alam niyang hindi na mananatili si Arya sa Brilliant Entertainment. Siyempre, gusto nilang hukayin siya muli. Miss Arya, iniimbitahan ka ng aming na makipagkita sa kanya. Kung hindi komportable para sa iyo, maaari mo rin siyang makilala sa isang lugar. Napakakinis ng mga salita ng EV staff. Nag-aalala sila na sa pagkakataong ito ay tatanggihan muli ni Arya at idinagdag, talagang hindi kami pipirma kay Caroline. Gagamit din kami ng mga legal na paraan para imbestigahan ang kanyang paglabag sa kontrata. Nagkatinginan sina Arya at Luna at alam nilang may iniisip ang EE at naisip na kinasusuklaman ni Arya si Caroline kaya mabangis niyang sinenyasan si Caroline para makuha ang magandang impresyon ni Arya. Ngunit sa katotohanan, hindi nila kailangan ni Arya na gawin ito. Pakiusap bumalik at sabihin sa iyong, na ako ay nasa problema ngayon at ang mga tsismis na iyon ay pinipigilan ako. Kung pumirma ako ng kontrata sa GT sa ngayon, maaaring makaapekto ito sa iyong kumpanya. Wala ba siyang pakialam? Bago ang seremonya ng parangal, sinubukan nilang ipanalo si Caroline at sinabi sa publiko na hindi pa sila nag-alok ng isang sangay ng oliba kay Arya. Ngayong nakita nilang may problema si Caroline, hindi lang sila tumulong kundi gusto na rin nilang putulin ang relasyon sa kanya. Ang ganitong uri ng kumpanya, gaano man kalaki ang presyo, hindi pupunta si Arya. Isa pa, matagal na niyang gustong pumunta sa kumpanya. Gusto pang panatilihin ng mga taong iyon si Arya, ngunit pinigilan ni Luna. Nakita niyo rin. Ang kotseng kaalis lang ay kay Director Jones. Kung ayaw mong magkagulo, wag mo na kaming pigilan. With that said, hinayaan sila ng mga taong iyon. Pagsakay nila sa sasakyan, nagkusa si Luna na humingi ng tawad kay Arya. Hindi ako humingi ng permiso sa iyo ngayon lang at sinabi ko lang. Masyado akong impulsive. Kung tutuusin, hindi pa nasasapubliko ang relasyon ni na Arya at Allen. Naunawaan ni Arya na ginagawa ito ni Luna para sa kanyang kapakanan. Umiti siya at umiling. Sinabi mo sa kanila ang tungkol sa sitwasyon ngayon lang. Hindi ka nagsinungaling. Asawa ko talaga siya. Nang sabihin ito ni Arya, puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Napangiti si Luna na nahawa sa kanyang ngiti. Arya, nakita kong marami ka ng pasikot-sikot at ngayon ay maaari ka ng maputol sa nakaraan. Ako ay napakasaya para sa iyo. Talagang mahal ka ni Direk Jones at pinapahalagahan ka. In the future, you guys will sure better and better. Luna, salamat sa palagi mong pagsama sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako ngayon. Nagkatinginan sina Arya at Luna na may halong emosyon. Habang nag-uusap sila, malapit nang bumagsak ang kanilang mga luha. Mabilis na ikinaway ni Luna ang kanyang kamay. Okay. Sa mga taon na ito, muli kong ibubuhos ang mga iyon kapag uminom ako ng buong buwang alak ng iyong anak.
Napangiti si Arya nang marinig ang kanyang mga sinabi at hindi na umimik. Kahit na ang mga tagakbi ay magdedemanda ngayon kay Caroline, sa tingin ko ang ihu ay hindi magiging napakalupit. Kung hindi, papagalitan sila ng mga tao sa bilog. Sa palagay ko ay gagamit sila ng iba pang mga pamamaraan para magbayad si Caroline. Pinaandar ni Luna ang sasakyan at sinabing, nabalitaan ko na ang ilang big boss na nakakakilala kay Yigu ay mahilig sa mga babaeng tulad ni Caroline. Ang Niku ay malamang di. Hindi na natuloy si Luna at naintindihan na ni Arya ang ibig niyang sabihin. Iyon ay kanyang sariling pagpipilian. Kung si Caroline ay hindi gaanong gahaman at hindi magkasundo kay Quentin, ngunit palaging kasama ni Daniel, matagal na silang kasal. Narinig ko mula sa reporter na tumulong sa amin na imbestigahan si Caroline na talagang maraming bagay ang ginawa ni Caroline sa impormasyon. Para sumikat, binago niya ang family background niya. Sa entertainment circle, maraming tao ang gumawa nito. Kung gayon ano ang kanyang pangalan, tanong ni Arya. Nagpipigil ng tawa si Luna, nag-save ako ng picture sa phone ko. Tingnan mo ang iyong sarili. Hindi ko mapigilan. Binuksan ni Arya ang phone ni Luna at nakita ang isang phone na nakatago. Ang orihinal na pangalan ni Caroline ay Olivia. Hiniling ni Arya kay Luna na ipahayag na aalis siya sa Brilliant Entertainment sa kanyang pangalan. Inihayag din niya ang kontrata sa pagitan niya at ng Brilliant Entertainment sa labas ng mundo. Ang bagay na ito ay nakatanggap ng nagkakaisang hindi kasiyahan ng mga direktor ng Brilliant. Pakiramdam nila ay tinanggal na ng kumpanya ang posisyon ng si Daniel at umalis na rin si Caroline sa Brilliant Entertainment. Kung umalis si Arya ngayon, ibig sabihin ay tinalikuran na niya ang maraming taon ng pag-aalaga sa kanya ng Brilliant Entertainment. Gayunpaman, direktang nag-post si Arya sa Weibo. After so many years of hard work, walang trust or understanding in the end. Oras na para umalis. Nag-iwan ng komento ang mga netizen sa ibaba. Magaling! Dapat mong iwanan ang Brilliant, matagal na ang nakalipas. Arya, sinusuportahan ka namin. Siguradong magiging mas malawak at mas malalawak ang iyong landas sa pag-arte. Inilista rin ng mga tagahanga ni Arya ang mga drama at pelikulang natanggap ni Arya mula nang mag-debut siya. Bago pumirma ng kontrata sa Brilliant Entertainment, napakadetalye ng mga draft ni Arya. Bagamat ang ilan sa kanila ay hindi malalaking produksyon, ang kanilang mga produksyon at ang line-up ng cast ay napakahusay. Gayunpaman, mula nang pumasok siya sa Brilliant Entertainment, naging kilala si Arya. Nakatanggap siya ng 2 pelikula sa kabuuan at may napakasamang marka. Na-rate pa siya bilang isang masamang artista sa pelikula. Makikita na hindi kailanman pinuri ng Brilliant Entertainment si Arya. Kung ikukumpara sa mga benepisyong hatid niya sa Brilliant Entertainment, talagang hindi tama ang ginawa sa kanya ni Brilliant. Dahil sa mga online na komento at hindi maawat na ugali ni Arya, hindi siya napigilan ng Brilliant. Nang opisyal na tinapos ni Arya at ng Brilliant ang kanilang mga kontrata, maraming kumpanya ang nag-alok sa kanya ng isang sangay ng oliba, ngunit hindi ito tinanggap ni Arya. Siya ay naghahanda para sa pagpili ng aurain ng mga bituin sa pelikula. Nagsanay siya ng husto sa kanyang mga linya at script na gustong pagbutihin ang kanyang lakas. Kasabay nito, malapit nang ilabas ang dokumentaryo na Butterfly Shadow na kinuha ni Arya. Bilang isang dokumentaryo na naging sikat sa mga nakaraang taon at sa personal na paggabay ni Director Jacob Swan, napakaganda ng box office. Bagamat ang mga dokumentaryo ay hindi kasing ekonomiko ng mga patalastas, ang mga aktor sa serye ay gumanap ng napakahusay. Sa loob lamang ng ilang araw, mahigit 100 milyon na ang takilya na naging matagumpay para sa isang dokumentaryo. Sa mga aktor na kalahok sa pelikula, ang pagganap ni Arya ay minahal ng madla. Maraming tao ang nakakita sa kanyang kakayahan. Kabilang sa kanila ang pangulo ng Aoray Group na si Melinda. Dahil umarte na siya noon at babae pa siya, mas nagustuhan niya ang tunay na damdaming inilabas ng acting ni Arya. Naramdaman niya na si Arya ay magiging isang hindi inaasahang superstar sa hinaharap. At siya ay napaka-mapagpasyahan sa kanyang mga aksyon. Agad niyang natagpuan ang gintong manager ng Aoray na si Walter. Kakapanood ko lang ng Butterfly Shadow. Si Arya ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa akin. Gusto ko siyang pirmahan. Ano sa tingin mo? Si Walter ay nagdala ng maraming malalaking shot sa kanya.
Mayroon ding mga babaeng bituin na pumasok sa internasyonal na industriya ng pelikula. Siya ay isang napaka-insightful manager sa industriya. Nang marinig niya ang sinabi ni Melinda, tumango siya bilang pagsang-ayon, also think that the public must have basis for Arya. Kaya lang, sige ko ay palaging matyaga kay Arya. At saka, matagal na siyang hindi nakakakuha ng anumang major productions. Hindi talaga siya bagay sa kumpanya natin. Natatandaan ko na lagi mong gustong magkaroon ng mga hamon. Ang gawaing ito, ipaubaya ko sa iyo. Gusto kong lumabas ang pangalan ni Arya sa star plan ng Aoray. Okay, Director Carter. Si Walter ay palaging matatag kapag gumagawa ng mga bagay. Bago siya lumabas ng opisina, pinigilan siya ni Melinda at idinagdag, wala pa ring laman ang posisyon ng art director ng kumpanya. Sana ay makapagsumikap ka at makipagkumpetensya kay Maria. Tumigil si Walter at tumango bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal pagkalabas niya ng opisina, nakasalubong niya si Maria sa koridor. Tumingin siya sa kaliwat kanan at pinigilan si Walter. Lalakad ka ba sa paligid ko ngayong nakita mo ako? Pinatawag ka ni Director Carter. Dahil ba kay Arya? Napakaalam mo, ngunit wala akong komento. Malamig na tinignan siya ni Walter. Hindi na sila magkasintahan. Ayaw niyang idamay ang kanyang personal na damdamin sa kanyang trabaho. Gayunpaman, inabot ni Maria at hinila siya pabalik. Napakaamo ng tono niya. Alam kong iniisip mo na masyado akong utilitarian. Kaya ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo ako, ngunit sa bilog na ito, kung hindi ako mas malupit, paano ako magdadala ng mga bagong tao? Naaalala mo pa ba kung paano nawala ang endorsement ni Clara noong nakaraan? Kung hindi dahil kay Arya. Sige, ito ang ibig sabihin ni Director Carter. Nakita ni Maria kung gaano siya kawalang puso at naggangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya, ayoko rin kasing magpakumbaba at magmakaawa sa iyo. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, nagtakda ako ng maraming bitag para kay Arya. Kung siya ay pumasok sa Aoray, ang mga bagay na iyon ay mahukay ng maaga o huli. Sa oras na iyon, gagawin ko talaga ang gusto mo at masisira ako sa kumpanya. Walter, makikiusap ako sa'yo. Huwag mong pirmahan si Arya, kung hindi, kamumuhian kita. Lumingon si Walter at binigyan siya ng makahulugang tingin nang marinig ang mga sinabi nito. Hinawakan niya ang mga dokumento habang nakababa ang mga kamay. Alam ko. Umiling si Walter. Nakita niya ang lakas ni Arya. Kung na-miss siya ng Aoray, ito ay isang malaking kawalan. Tuwang-tuwa si Maria nang makita niyang kumalas ang pagkakahawak nito. Sinamantala niya ang init at mahinang sinabi, actually, nakahanap na ako ng reporter na may ebidensya. Mapapatunayan niya na nakilala ni Arya si Quentin ng pribado. Kapag nalantad ang mga larawang ito, walang pagkakataon si Arya. Sa oras na iyon, hindi ka masisisi ni Direk Carter. Problema mo yan. Hindi ko kailangan na isipin mo ako. Hindi niya kinaya si Maria na naglalaro sa likuran niya. Ano ang silbi ng pagkapanalo ng katanyagan at kayamanan tulad nito? Nang makita siyang ganito, walang sinabi si Maria. Sa katunayan, gusto pa rin niya si Walter sa kanyang puso. Ngunit siya ay masyadong tapat at hindi alam kung paano baguhin ang mga bagay. Hindi niya maintindihan ang pagsusumikap na ginawa nito. Kaya naman naghiwalay sila. Sa panlabas, ito ay kalmado at mapayapa, ngunit sa kanilang mga puso, sila ay labis na hindi nasisiyahan sa isa't isa. Pinanood ni Maria si Walter na umalis at balisang idinyal ang numero ng reporter. Gawing mas detalyado ang mga pinagsama-samang larawan at ilantad ang mga ito sa lalong madaling panahon. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito para patunayan ang reputasyon ni Arya na nakitulog sa isang lalaki. Kahit na bumalik siya sa hinaharap, mawawalan si Melinda ng pinakamagandang pagkakataon para pirmahan si Arya. Sumang-ayon ang reporter, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng kasiyahan. After the matter of the endorsement last time, in order to protect Clara's position, she used the rumors outside to add fuel to the fire. Higit pa rito, sinuhulan niya ang internet celebrity at ang internet trolls para pasiglahin ang apoy. Kung si Arya ay pumasok sa Aoray, hindi lamang ito makakaapekto sa kanya, ngunit ang una ay aagawin din ang mga mapagkukunan mula sa kanyang mga artista. Hindi niya talaga hahayaang mangyari ang ganoong bagay.
Higit pa rito, kung ang taong pumirma kay Arya ay si Walter, kung gayon ang posisyon ng art director ay tiyak na magiging kanya. Kailangan niyang ipaglaban ito. Kinailangan niyang agawin ang posisyon ng art director at hayaang bumalik si Walter sa kanyang tabi. Arya, siguradong hindi kita hahayaang maging artista ng Aoray at tuluyan kitang mawala sa entertainment circle. Napaisip si Maria habang naglalakad papunta sa opisina na naka-high heels. Akmang lilipat na si Maria, agad na natanggap ng mga dahwa ang balita. Alam ni Allen na may nagliliyab sa likod ng mga eksena dahil hindi na muli sina Caroline at Quentin. Ngunit hindi umuurong ang alon na ito. Matagal na niyang naamoy ang bango ng sabwatan. Ang nakaraang ilang investigasyon ay humantong din sa Aoray. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang pagsisiyasat ay mas malinaw. Matapos makita ang pangalan ni Maria, sumimangot si Allen, ipakilala ang sitwasyon ng taong ito. Sabay dial niya sa number ni Arya at pinindot ang hands-free button. Bagamat wala siya sa tabi nito, ang impormasyong mayroon si Allen ay ang impormasyong mayroon siya. Sinabi ni Martin sa kanya ang lahat ng impormasyong nahanap niya. Si Maria ay itinuturing bilang isang makaranasang tagapamahala sa industriya. Nagtrabaho siya sa Aoray ng halos 6 na taon. May bagong henerasyon siyang idolo sa ilalim niya. Ang pangalan niya ay Clara. Siya ay isang dalaga. Noong nakaraan, gusto niyang gamitin ang pag-endorso ng brand para baguhin ang kanyang karir. Ang Aoray ay nagbigay din ng malaking kahalagahan sa kanya, ngunit sa huli, hindi sila nakakuha ng kapalit na pwesto. Sa huli, nakuha ni Madam ang endorsement. Pagkatapos nito, lihim na sinuhulan ni Maria ang mga reporter at paparazzi, inilantad ang maling impormasyon sa lahat ng dako, at nagdagdag pa ng gasolina sa balitang sleeping together. Nakahanap na siya ng mga pahiwatig sa loob ng Aoray. Napaka-komprehensibo ng network ng impormasyon ng dahwa. Walang bagay na hindi nila mahanap. Sa kabilang side ng telepono, napaawang ang labi ni Arya. Hindi niya akalain na isang endorsement pala ang magdadala ng ganoong kalaban sa kanya. Dahil ang kabilang partido ay umatake sa gayong mga pamamaraan at mga pakana, hindi siya maaaring umupo na lamang at maghintay para sa kamatayan. Alam ni Allen na malinaw niyang narinig ang mga salitang ito. Mahinahon niyang sinabi kay Martin, ayusin ngayon at gawin ang 2 bagay. Isa, bantayan ang mga reporter na sinuhulan ni Maria at alamin kung anong mga ebidensya ang mayroon sila. Pangalawa, ayusin mo ang ginawa ni Quentin noong nakaraan. Ihanda ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga babaeng bituin na kasama sa natutulog na pinto. Gagamitin sila anumang oras. Nang matapos siyang magsalita ay kinuha niya ang telepono. Ano pa ang kailangan mong idagdag, asawa ko? Kung si Maria ay nag-provoke ng iba, hindi na siya matutuklasan. Pero nagkataon lang na may ginawa siya kay Arya sa likod niya. Nagkataon lang na may asawa si Arya na nagdodota. Sa kanya kaya lubos na hindi niya matiis ang kanyang asawa na mabuli. Nakangiting sabi ni Arya. Pinag-isipan na ako ng mabuti ng asawa ko. Hindi na kailangang magdagdag ng kahit ano. Ang kanilang mag-asawa ay may gayong katotohanan at taktika na pag-unawa. Tumango si Allen kay Martin at sininyasan siyang bumaba. Pagkatapos ay sinabi niya kay Arya, napakaraming trabaho ko. Paano ako gagantimpalaan? Malalaman mo pag uwi mo, ti. Mapang-akit na sabi ni Arya at ibinaba ang telepono. Napabuntong hininga si Luna sa gilid, araw-araw kinakain mo yang easy mo, busog na hindi na ako makakain. Ito ang lahat ng tamang negosyo. Umiti si Arya at sobrang pilyo ang ngiti niya. Kung gayon, hihintayin nating lahat si Martin. Luna, sa totoo lang, may isa ka pang dapat gawin. Hinila ni Arya si Luna pabalik. Ano? Kumunot ang noo ni Luna. Alam na ni Allen ang lahat. Mayroon ka pa bang reporter na tumanggi na magbigay sa amin ng larawan ni Quentin? Hinala ko, nasuhulan siya ni Maria sa mataas na presyo. Kung hindi siya biglang tumanggi na ibigay sa amin ang larawan. Sa tingin ko, kung may kasabwat siya, mapapatikman natin siya ng sarili niyang gamot. May ilang bagay na kayang gawin ni Dahwa, ngunit mas mabuting gawin ito ni Luna. Alam ni Arya na labis na nag-aalala si Allen sa kanyang bagay. Kaya gusto rin niyang tumulong. Nang marinig ito ni Luna, sumang-ayon siya. Binaliktad niya agad ang phone niya.
Naalala ko na may kaibigan siyang nagtatrabaho sa dyaryo. Ano ang kanyang pangalan? Naalala ko, tandaan mo ang taong ito, Evan. Noong nakikipagnegosasyon ako sa reporter na si Javier, nakilala ko rin siya. Okay, contact him as soon as possible. Gusto kong malaman ni Maria na kung gagawin niya ito behind the scenes, sa huli ay sasaktan lang niya ang sarili niya. Alam ni Arya na ang mga taong ito ay nagpaplano sa kanilang mga puso. Hinamak niyang makipagtalo sa kanila, ngunit tiyak na hindi siya papayag na ibuli siya ng mga ito. Papasok siya sa Auray at ito ay isang bagay na syempre. Noong gabing iyon, niyaya ni Luna si Evan na makipagkita sa kanya. Bakit mo ako hinahanap? Hindi ba bumagsak na ang nakaraang usapin? Nag-iingat si Evan. Pagkaupo niya ay tumingin siya sa paligid para pigilan si Luna sa pag-set up ng kamera. Umiling si Luna. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ako kasing pakana ni Maria. Paano ka di? Kakasabi pa lang ni Evan ang tatlong salita nang napagtanto niyang may mali. He fiercely gritted his teeth, sinadya mo akong lumabas para dayain ako, di ba? Mayroon kaming mga patakaran sa linyang ito ng trabaho. Ano ang hindi ko alam? Napabuntong hininga si Luna at naglabas ng ESP sa bag niya. Hindi kita pinatawag dito para makipagtalo sa nangyari last time. Sa katunayan, mas marami kaming impormasyon kaysa sa iyo. Ang AFSB na ito ay may maraming impormasyon tungkol kay Quentin at sa mga bituin sa modelo. Kung ang impormasyon sa loob ay nalantad, ito ay magiging malaking balita. Sa sinabi nito, agad na naantig si Evan. Alam ko. Natanggap niya ni Javier ang pera ni Maria. Matapang na hula ni Luna. Nang makita niya ang ekspresyon ni Evan, alam niyang tama ang hula niya. Paano ko sasabihin? Palagi kong naramdaman na may mga bagay na umaasa sa mga reporter tulad ni Javier. Hindi sila maaasahan at kailangan pa ring maging katulad mo. Sa relasyon lang ng isang pahayagan magagawa ito. Pag-isipan mo. Kung maaari mong iulat ang unang kamay na impormasyon, tiyak na pahalagahan ka ng iyong mga pinuno. Gusto mong ibenta sa akin ang impormasyong ito. Paano ko malalaman kung totoo o mali ang sinabi mo? Halatang kinikilig si Evan pero tumanggi pa rin siyang bumitaw. Umiti si Luna at umiling, masyado kang mag-isip. Ibibigay namin ang AFSB na ito sa iyo ng libre, ngunit may isang kondisyon. Hanggat magulat ka sa dulo at sabihin na ang impormasyong ito ay ibinigay sa iyo ni Miss Maria ng lupong ito ay sapat na. Actually, ang binigay ni Maria sa kanila ay pawang mga synthesized photos. Kahit na ito ay inilabas, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Pero iba ang mga kamay ni Luna. Bagamat nakataka si Quentin sa ibang bansa, sikat pa rin ang balita tungkol sa kanya. Kalkulado ni Evan sa kanyang puso. Okay, pumayag ako. Akmang aabutin niya ang AFSB nang pigilan siya ni Luna. May mga cut photos lang sa loob. Hihintayin kong may ulat ang balita at pagkatapos ay bigyan ka ng gi. Naiintindihan ko. Si Evan ay isang taong gustong mag-iwan ng paraan para sa kanyang sarili. Nang makitang prangka si Luna, kinuha niya ang ATV drive at itinago ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya, ibinuka niya ang kanyang bibig. Hinanap ako ni Javier kinaumagahan. Gusto daw ni Maria na magpadala ulit siya ng peking mensahe. May trabaho siya at gustong lumabas para sa isang interview, kaya hiniling niya sa akin na ipadala ito. Nagkataon, tinawagan mo ako para anyayahan ako, kaya isinantabi ko ang artikulo at larawang iyon. Nang marinig iyon ni Luna, bumilis ang tibok ng puso niya. Sa kabutihang palad, maaga itong natuklasan ng malaking boss at nakagawa ng mga hakbang sa oras. Kung hindi, naloko na naman sila ni Maria. Kaya bumalik ka at mabilis na ipadala ang mga larawang ito. Pagdating ng panahon, tiyak na gagantimpalaan ka ng iyong pahayagan. Higit pa rito, ang mga pangalan ng mga babaeng artistang sangkot ay papalitan ng mga titik. Natatakot silang mabulgar ang usapin at darating din sila para suhulan ka. Pagdating ng panahon, itutulak mo ang bagay sa ulo ni Maria. Parehong magiging kumpleto ang katanyagan at kayamanan. Naisip ni na Arya at Allen ang paglipat na ito ng magkasama. Kung ang lakas lang ni na Arya at Luna, hindi nila ito magagawa ng maayos. Ngunit nagbigay lamang ng ilang impormasyon si Allen. Hinaplos niya ang mahabang buhok ni Arya at tumalikod para yakapin ito.
Kapag nalantad ang balita bukas, walang magdududa sa iyong lakas. Deserve mo ang Golden Spear Movie Festival Prize. Nagpout si Arya. Salamat sa iyo, itong misteryosong manager. Kung hindi, sa pagkakataong ito ay itinulak na ako ni Maria sa bangin. Isang mansa na hindi mabubura ang makakasama ni Arya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kinuha ni Allen ang kanyang telepono at ipinakita kay Arya ang isang mensahe. Natatakot si Luna na nag-aalala ka at ipinadala ang anonymous na mensaheng ito sa aking telepono. Ito ay T. Nilingon ni Arya ang kanyang ulo. Mayroon lamang isang pangungusap, mag-ingat sa mga pamamaraan ng Aoray. Hindi pa namin alam ang pagkakakilanlan ng taong ito, ngunit ayon sa aking pagbabawas, pinaalalahanan niya kaming mag-ingat sa pakana ni Maria. Nagdilim ang malamig na mga mata ni Allen. Hindi niya akalain na magiging ganoon kababa ang mga tao sa Aoray. Posible bang taga-Aoray din ang taong ito? May sama ng loob siya kay Maria, kaya tinulungan niya kami sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang pagkatao. Matapang na nag-assume si Arya. Tumayo si Allen at nagsali ng isang baso ng alak. Sa bilog na ito, napakaraming kaibigan sa ibabaw at mga kaaway sa dilim. Nakita ni Arya na naging malamig ang ekspresyon niya. Nakasuot siya ng silk pajama at niyakap siya mula sa likod. Marahan siyang bumulong, mukhang estranghero iyan pero talagang mag-asawa. Mapaglarong hinawakan ni Allen ang kanyang mga daliri at inilagay sa pagitan ng kanyang mga labi. Bahagyan niyang hinalikan. Bukod sa iyo at sa akin, walang pangalawang Perez. Gusto talaga niyang isapubliko ang relasyon nila ni Arya. Sa ganitong paraan, makikita niya kung sino ang maglalakas loob na ibuli ang kanyang munting asawa. Ngunit ang pag-aasawa ay mas magalang kaysa sa pag-ibig. Makikita niyang si Arya ang tanging pagmamalaki sa paligid niya. Kinaumagahan. Ibinaba ng presidente ng Aoray na si Melina ang telepono at tinawagan si Walter sa kanyang opisina. Nakita mo ba ang entertainment news ngayon? Medyo nalungkot si Melinda. Hinangaan niya ang talento ni Arya at naniniwala siyang wala siyang kinalaman sa mga balita tungkol sa pintuan sa likod. Ngunit pagkatapos makita ang balita ngayon, malabo niyang nadama na ang bagay na ito ay may kinalaman sa mga tagaloob ng Aoray. Mayroon bang taong sumalungat sa Aoray o? Nakita ko ito sa daan papunta dito. Napabuntong hininga si Walter, maaaring isa itong malaking punong umaakit ng hangin. May gustong saktan ang kumpanya natin. Sa tingin mo, posible bang may kasangkot sa kumpanya? Hindi na siya hinintay ni Melinda na sumagot. Binigay niya ang kanyang telepono at sinabing, noong huling nagtanong ako tungkol sa pagpirma sa kontrata, kumusta na? Ngayong naalis na ni Arya ang hinalang natutulog sa may pintuan, maaari na siyang makapasok sa Aoray nang walang anumang hadlang. Umiling si Walter, pasensya na, Director Carter. Ito ay ang aking kakulangan sa kakayahan. Huli na ako ng isang hakbang. Nakipag-ugnayan na ang manager ng IHI kay Arya. Naghahanda siyang pumirma ng kontrata sa IHI. Nakikita ko. Sige na. Sana magkaroon siya ng mas magandang development doon. Hindi itinuloy ni Melinda ang pagtatanong at nakahinga ng maluwag si Walter. Ang anonymous message na iyon ay ipinadala niya kay Luna. Bagamat ipinangako niya kay Maria na hindi pipirmahan si Arya at naging kasabwat para pigilan siya sa pagpasok sa Aoray, ang mensaheng ito ay itinuturing na pambawi para kay Arya. Gaano man kaliit ang bilog na ito, wala silang maraming lugar upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Magkakaroon ng Fashion Star Night Show next week. Balita ko sasali din si Allen. Isasama kita pagdating ng panahon. Isang taon na ang nakalipas, may hiniling si Melinda na makipagkita kay Allen, ngunit tinanggihan ito. Sa isang maputi, mayaman at magandang babaeng katulad niya, ito ay isang suntok. Kaya hanggang ngayon, hindi pa siya tuluyang sumusuko sa bagay na ito. Director Carter, balita ko may babae daw si Alan Jones. Ang balita ay nanggaling sa Dahua. So ano? Hindi sila kasal, kaya may pagkakataon pa ako. Kasabay nito, nakita din ni Maria ang balita sa internet sa kanyang opisina. Noong una ay inakala niya na makikita niya si Arya sa isang kaawa-awang estado matapos siyang pagalitan ng 10,000 tao. Ngunit hindi niya akalain na ang nilalaman sa loob ay magbabago.
Ayon sa mga insider sa industriya, may malapit na relasyon kay Quentin ang isang female star na may apelyidong Fee at ang apelyido B. Maraming beses na silang nakapunta sa mga high-end na hotel at nagpunta pa sa ibang bansa para magkasamang maglakbay. At ang mga nakalantad na larawang ito ay walang figura ng babaeng bituin na may apelyidong Ihi. Ang balitang ito ay nalik ng makapangyarihang tagapamahala sa industriya, si Ihi. Mayroon ding isang malaking bilang ng mga mahalagang larawan na nakalakip. Galit na galit si Maria. Direkta niyang idinyal ang numero ni Javier, nakipagsabuatan ka talaga kay Arya at kinuha ang pera ko, kinagat mo ako pabalik. Hindi ko talaga alam kung paano naging ganito. Malinaw kong ipinadala ito sa pahayagan ayon sa iyong sinabi. Sila siguro ang kumuha ng pera ni Arya. Ang movie queen, nakaka-comeback pa lang, ay sobrang walang awa na sa kanya. In the future, kung sumikat ulit siya, baka tapakan siya ng paa. Hindi, tiyak na kailangan niyang harangan ang lahat ng landas ni Arya para makapaghiganti para sa araw na ito. Sa kabilang banda, pumunta si Javier sa opisina ng pahayagan para hanapin si Evan, ngunit nalaman niyang umalis na pala ito kaninang umaga. Hindi niya inaasahan na talagang maselan ang mga ayos ni Arya. Hindi lamang niya ito ginawang hindi makakuha ng pera, inilihis din niya ang lahat ng sisi kay Maria. Masyado talagang nakakatakot ang babaeng ito. Kung alam niyang magiging ganito, dapat nakipagtulungan siya kay Arya noon. Hindi siya dapat nabulag ng pera at nais na mangikil ng halaga mula sa kanya. Ang pagkakakilanlan ng aktres at modelo na sangkot dito ay naging dahilan ng pag-isip ng maraming netizens. Mayroong ilang mga website na naglabas ng mga boto sa paghula. Ang tanging taong makumpirma ay tiyak na si Maria. Kung hindi niya ito mahulaan, ang mga taon ng pamumuhay ni Maria ay naging walang kabuluhan. Pansamantala lamang siyang hindi maaaring magpakita ng mukha sa publiko upang maiwasang matanong ng mga mamamahayag. Nang umalis siya sa kumpanya, nakasalubong niya si Walter na lalabas. Palagi kitang nakikitang panalo. Ang lahat ng mga detalye ay nasa iyong mga kamay. Ang bawat artista sa ilalim mo ay lubos mong papurihan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang natalo si Clara kay Arya, natalo ka rin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Mariin ang kanyang mga ngipin. Itong maliit na kaguluhan ay wala. Aaminin ko lang na may kakayahan si Arya, pero ano ang mapatunayan ito? Hindi siya makakapasok sa oray. Kapag nakapasok na siya, malalaman niya na minsan mo na siyang hinarang. Sa tingin mo ba maiiwasan mo siya sa kanyang estilo ng paghawak ng mga bagay? Umiling si Walter at lumagpas sa kanya. Ang nakikita ko lang ngayon ay naguguluhan ka at nainis ka. Baka sa susunod, magpakita ka na ng ganyang ekspresyon. Ilang taon na niyang kilala si Maria, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong biglang natalo. Ang pulso ni Arya ay hindi itinuturing na walang awa, ngunit ito ay tumpak at malakas. Napakahusay niyang gamitin ang panggigipit ng opinyon ng publiko para protektahan ang sarili. Ang puntong ito ay kahanga-hanga. Pero kahit ganun, hindi naman ako naapektuhan. Ipinasa pa rin sa akin ni Direk Carter ang panayam sa Star Plan. Dapat mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa Aoray, sina Maria at Walter ay makapangyarihang mga tagapamahala. Ngunit ang mga resulta ng talent show kada 2 taon ay kumakatawan sa kung anong uri ng bituin ang kanilang aalagaan sa mga susunod na taon. Kung sino ang may karapatang magdesisyon ay ang taong pinahahalagahan ng Aoray. Although wala akong masyadong artistang hawak, very outstanding silang lahat. Wala akong interes na tumuklas ng mga bagong talento ngayon. Hahayaan kitang gawin ang ganitong uri ng mahirap na trabaho. Pumasok si Walter sa kotse nang hindi lumilingon. Talagang may kakayahan si Arya na pahirapan si Maria. Talagang wala sa kanyang inaasahan. Tapos next time, mananalo kaya siya ng ganito kaganda? Dapat sabihin na si Walter ay nagsimulang mausisa tungkol kay Arya, lalo na kung anong uri ng koponan ang mayroon siya sa likod ng kanyang likod na nagpaplano para sa kanya. Walang mag-aakalang ang nasa likod ni Arya ay ang si ng Dahwa, si Allen Jones.